Ah? Scholar ni Gob, magkano ang scholar ni Gob? 5. So, yun ay mga pagpapala, yun ay mga pabor na additional lang, karagdagang pabor ng Diyos sa bawat isa na naglilingkod sa Kanya. At yun ay mga karagdagang kagalakan at kasiyahan sa mga anak ng Diyos na naglilingkod at patuloy na naglilingkod sa Kanya. Kaya kung mapapansin ninyo sa Kanya, ano yung inyong makukuha? Makukuha ninyo sa Kanya yung Kanyang personal na relationship sa Diyos. Kaya makikita natin dito ang Diyos at ikaw ang nakakaalam ng iyong kalalagayang personal na relasyon sa Diyos. Ikaw at ang Diyos. Maging ang ating salvation, maging ang kaligtasan natin, ikaw at ang Diyos lang. Kaya dun sa salitang favor na ating tinanggap mula nung January hanggang sa taong ito, hanggang sa mga buwang ito ng taong 2024, it's up to you. Sabi mo sa iyong katabi, it's up to you. Nasa sa iyo kung iyo iyang paniniwalaan. At tandaan mo ang sabi sa banal na kasulatan, you will receive according to what you can believe. Tatanggapin mo ang anumang bagay na iyong pinaniniwalaan. Tinuturo sa atin iyan ng Panginoon. At bilang ikaw at ang Diyos ay may personal na relasyon sa Kanya, sa isa't isa, kinakailangan mong makipag-usap sa Kanya. Ilahad mo ang iyong mga damdamin sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Ito rin ang sabi ng banal na kasulatan na nagsasabi, huwag kayong maglumihanan sa maraming bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin at daing ay ipaabot ninyo ang inyong mga kahilingan, ang inyong mga kabagabagan, ang inyong mga problema, at ang Diyos na siyang sa inyo'y nagmamalasakit at ang Diyos na siyang sa inyo'y umiibig ay bibigyan niya kayo ng kapayapaan ng inyong pag-iisip. Ang unang ibibigay sa atin ng Diyos ay ang peace of mind na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, ay ang mga tao, mga sistema, mga kayamanan ng sanlibutan. Na ang nagsasabi, ang Panginoon lang ang kayang magbigay sa iyo ng kapayapaan, na kapag naranasan mo ang kapayapaan yan, bagamat ikay dumaranas ng pagsubok, dumaranas ka man ng anumang bagay na kahirapan, kaya mong pagtagumpayan sapagkat ang Diyos ang sa iyo'y nangungusap. Ang Diyos ang sa iyo ay nagsasalita. Mayroon kang kalakasan, mayroon kang katatagan. Kaya makikita ninyo sa kanyang sinabi, siya'y naging sumbungera. Panginoon, ako'y tinanggihan ni Ched. Panginoon, narito, subalit nandun ang kanyang desire, nandun ang kanyang pag-asa. Mayroon 3 bagay na mananatili o mahalaga sa Panginoon. Walang iba kundi ang pag-asa, ang pananampalataya, at ang pag-ibig. Subalit ang pinakamataas dyan ay ang pag-ibig. Naranasan niya ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Tinuturuan niya tayo na huwag kang mapagod sa pananalangin. Lagi kang dumalangin sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus, mayroong isang matandang bao na ang matandang baong ito, siya'y inaapi. At nais niya na siya'y ipaghiganti at siya'y walang mapuntahan. Kaya ang naisipan niya, pumunta siya sa isang hukom o sa isang judge na masama, ang sabi sa banal na kasulatan. At dahil sa ang judge na ito ay masama, every time na siya'y magsusumbong, siya'y hindi pinakikinggan, siya'y hindi pinapapasok, at sinasabi sa kanyang katulong, palayasin mo ang babaeng baong yan. Subalit ang sabi sa banal na kasulatan ng babaeng baong ito hindi tumigil. Siya'y nagpatuloy na lumapit sa masamang hukom na iyon. At ang masamang hukom na iyon ay laging nagsasabi, hindi kita ipaghihiganti.
nakakaabala ka sa akin, lumayas ka. Subalit ang babaeng iyon ay nagpatuloy at nagpatuloy at nagpatuloy hanggang sa ang masamang hukom at ang masamang judge na ito ay napagod sa katatanggi. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang hukom na ito ay nagbulay sa kanyang isip. At ang sabi niya sa kanyang isip, ako'y binabagabag ng babaeng baong ito. Kahit ako'y natutulog na, panay ang tawag. At sinasabing ako'y ipaghiganti mo sa aking kaaway. Hindi na ako mapakali. Apektado na ang aking pagtatrabaho. Nga't aking ipaghiganti na siya. At ang masamang judge na hukom na yun, napilitan na ang babaeng baong ito ay ipaghiganti. At biglang bumaling ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at sa mga tao na kanyang pinangangaralan. At sinabi niya, nakita niyo ba ang masamang hukom na yan? Na bagamat siya ay masama, subalit dahil ang babaeng baong yon ay nagpatuloy at hindi sumuko ng kadadaing sa kanya, siya ay kanyang pinakinggan. Gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa sa langit? Na hindi siya masama, siya ay mabuti, siya ay nagmamalasakit sa atin, siya ay umiibig sa atin. Na kung kayo'y hihingi ng mabuting bagay sa Kanya, ay hindi kaya niya ipagkaloob. Kung kayo nga na masasamang ama sa lupa, kapag humingi ang inyong anak ng isda, ay binibigyan nyo ng isda. Kapag siya humingi ng tinapay, binibigyan nyo ng tinapay. Ako pa kayang Diyos, ako pa kayang inyong Ama na mabuti, na kung kayo'y hingi sa akin, tunay na kayo ay aking pagbibigyan. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya wag kang susuko. Narinig natin, mayroon pa tayong 31 days before the end of 2024. Bagamat sinasabi ng tao, you are not qualified. Katulad ng naranasan ni Ruth, you are not qualified. Mababa ang grade mo. Mababa pa yun Pero siya, ang kanyang qualification ay with highest honor. Si Ruth lang dito ang nakatanggap noon. Bukod kay Ruth, sino pang with the highest honor na tumanggap? Siya lang. Pero sinabi ng sanlibutan, you are not qualified. Reserved ka lang. Pamasak butas ka lang. Kaya siya ay nagsusumbong. At sa kanyang pagsusumbong, sinasabi niya, Panginoon, ako po'y nireject. Panginoon, ako po'y nireject. Hindi raw po ako qualified. Subalit aking pong narinig sa presensya ng Panginoon, kami na hindi qualified. Kami ginawang qualified ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At hindi siya nawalan ng pag-asa. Sabi mo sa iyong katabi, do not lose hope. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya isang Diyos na napakabuting Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Ano ang iyong pangangailangan? Ang susi, talk to God. Makipag-usap ka sa Diyos. Dumalangin ka sa Diyos. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang sabi ng isang mangangaral, maraming mananampalataya, dumadalangin at sa kanilang pagdalangin, ibibigay na sana at darating na sana ang sagot sa kanilang mga dalangin. Subalit sila'y biglang sumuko, kaya naudlot yung sagot. Alam nyo, totoo yan, sapagkat mayroong mga humahadlang in the spirit realm. Hinahadlangan iyan ng mga tiyablo, yung lahat ng sagot sa atin. Hanggat maaari ay ayon niyang paratingin ang pagpapala. Subalit, tandaan ninyo, walang kapangyarihan ng kaaway na pwedeng makapiit ng iyo at ng aking pagpapala mula sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kaya bagamat mayroong negative na nangyayari, do not focus to negative.
Take your eyes off to your negative circumstances. Alisin mo ang iyong paningin sa mga negatibong pangyayari sa iyong buhay. Kundi dalahin mo ang iyong focus sa mga positibong bagay na ating naranasan at ating natutunan itong mga nakaraang linggo na ating pinag-aralan. Talk positive. Masarap ang isang tao na makausap mo ay laging positibo. Na bagamat siya nakakaranas, kapag siya'y nagbuka ng kanyang bibig, ang maririnig mo sa kanya ay mga bagay na nagpapalakas at nagpapatatag. Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Huwag lumabas sa inyong mga bibig ang mga bagay na walang kabuluhan. Sapagkat sa bawat salita na lalabas sa iyong bibig ng mga walang kabuluhan, iyan ay pagbibigay sulit mo sa Diyos. Na ang ibig sabihin, bagamat kayo nakakaranas ng pagsubok, bagamat kayo nakakaranas ng anumang bagay dito sa sanlibutan, sapagkat iyan ay pansamantala lang, huwag mo iyang salitain. Sapagkat life and death are in the power of your tongue. Sabihin mo sa iyong katabi, life and death are in the power of your tongue. So be careful. Iyan ay tinuturo sa atin. Kinakailangan nating apuhapin and be obedient, maging masunurin tayo sa bawat salita na ating naririnig. Be a believer. Kaya nga kayo tinawag na mananampalataya. Hindi kayo tinawag na doubter. Kayo'y tinawag na mananampalataya. Na ang ibig sabihin, iyan ang nais ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus na mabuo sa iyong kaloob-looban. Ikaw ay maging mananampalataya. Kung ang sanlibutan, kung ang iyong kapaligiran, sila'y doubter, lagi silang umuusig, laging hindi naniniwala sa mga naririnig at sa salita ng Diyos, huwag kang makikigaya. Ang iyong mind ay kakaiba sa kanilang mind. Ang iyong mind ay kinakailangang mapuno ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos, ito'y purong positibo, ito'y purong pananampalataya. At ang iyong mararanasan, tanda ninyo, laging mayroong battle sapagkat ang battle na yan ay nasa iyong isipan. Maririnig ka ng isang negatibong bagay na aayon at aangkop sa iyong damdamin. Subalit mayroon kang maririnig ng pananampalataya na laban at laban doon sa iyong nakikita, laban sa iyong naririnig, and it's up to you kung ano ang paniniwalaan mo sa dalawa. Paniwalaan mo ang pananampalataya. Maging positibo ka, magsalita ka ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos, lahat ng bagay ay may pangyayari sa Kanya na sumasampalataya. Purihin natin ang Panginoon. Kaya makikita ninyo, ang iyo at aking mind ay tinuturuan. Kaya you are not bound by what you see, by what you feel. Hindi ka natatalian. Hindi ka nakokontrol sa iyong nakikita. Hindi ka nakokontrol sa iyong nadarama sapagkat ikay mananampalataya. Lampas ang iyong damdamin, lampas ang iyong pananampalataya sa lahat ng iyan. Sapagkat mayroon kang dalawang kaaway. Kaya minsan, kinakailangan mo ikaw ay magpilit. Mayroon kang dalawang matinding kaaway na ang kaaway na yan ay nais kang pabagsakin. Kaya mayroong pagkakataon na kahit sa pag-attend sa Bible study, kapag ka ikaw nakakarinig, laging nais ng dyablo na marinig ang negatibo sa iyong kapaligiran, mayroong pagkakataon na nais kang piitin. Mayroong pagkakataon kapag araw ng linggo, doon nag-aaway ang mag-asawa. Doon nagkakaroon ng tampuhan. Doon nagkakaroon ng kakulangan. Walang maisaing. Pero kapag araw ng Lunes hanggang Sabado, ayos ang buhay. Pero pag araw ng Linggo, bakit nagkakaroon ng problema? Dahil mayroon kang kaaway. Nais kang piitin. Nais kang panatiliing
sa iyong kalalagayan. Kaya masarap na ikay sumampalataya. Ang number one mong kaaway, walang iba kundi ang dyablo. At siya'y gumagamit ng mga pangyayari, siya'y gumagamit ng mga bagay na iyong nakikita, mga bagay na iyong naririnig, at mga bagay na iyong nadarama. At ang pangalawa na iyong kaaway, walang iba kung hindi ang iyong sarili. Your flesh. Sapagkat ang iyong flesh ay napapata, ang flesh ay napapagod. Kaya hahanga ka sa mga mananampalataya na nag-pour out, na sumunod 100% sa Panginoon na ating narinig kanina. Tandaan ninyo ang ating mga kapatiran sa norte, ating mga kapatiran sa south. Ang travel time nila, 8 to 12 hours. Pero sila, ang sabi nila, ni minsan, hindi sila na absent ng pag-attend sa Angono at sa Morong, kundi nung araw lamang ng pandemic. Iyon ang kanilang buhay, iyon ang kanilang kagalakan, at iyon ang nais ng bawat isa sa atin na ating mapagtagumpayan. Kaya nga kami natutuwa sa ating mga kabataan na sila'y nakaka-attend ng Morong, ng Angono, at kami nalulungkot doon sa iba na kapag dumating ang problema hindi na maka-attend. Alam niyo ba kung paano ninyo mabablakayan? Alam niyo ba yung salitang black eye? Na pang black eye. Ayun kapag ka nasuntok sa mukha, nagkakaroon ng black eye, yung itim. Pagka naman pumutok, nagkakaroon ng peklat. Alam niyo ba kung paanong mablakayan, magkaroon ng peklat ang kaaway sa inyong kalalagayan? Halimbawa, kayo ay nakaranas ng pagsubok. Nais niyo makaganti sa kaaway? Hindi kayo makagaganti kapag kayo'y mananatiling absent. Alam niyo ang ating mga spiritual leader, kapag sila yung inaatake ng kaaway, para makaganti sila sa kaaway, lalo silang nagkakaroon ng mga schedule ng crusade. Crusade! Sapagkat ang tibok ng puso ng Panginoon ay kaluluwa. Isang kaluluwa lang ang maligtas, libo-libong mga anghel ang nagkakatuwa sa langit. Kaya sa iyo bilang isang mananampalataya, kung nais mo makaganti sa kaaway, ikaw ay magpakaligaya sa pagsunod sa Panginoon. Bagkus kang nakakaranas ng pagsubok, bagkus kang manggitil, manggumigil sa pagsunod. Sapagkat ang pagsunod, iyan ang nakikita at iyan, tuwang-tuwa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sa lahat ng ito, tayo nagagalak, tayo natutuwa. Kaya darating ang panahon nang kayo ay isilang namin si Hana. Nung kami nanonood ng kasal, sabi ko, wow, yung kasal ni Anthony at ni Rose. Siya pala yung dalaga, no? Yung babae, dalaga. 21 years naghintay. Ayaw niya ng mag-asawa. Doon sa kanyang pag-ayaw na ayaw ng mag-asawa, bigla naman dumating si Anthony na ang tingin niya, napakagwapo. Wow! Ito yung akma sa akin. Tumibok ang aking puso na dating ayaw ng tumibok. Patay na yung puso, ayaw ng tumibok. Pero nung makita niya si Anthony, wow! Biglang tumibok. Matutuwa kayo kung kayo nanood ng kasal. Kaya yung palang matatanda na katulad ni Sedi, may pag-asa pa. Hindi pa naman bata pa si Sedi, binibiro. Gusto ko lang kayong patawanin. Yung palang ating kapatid na si Emily at saka si may pag-asa pa. May pag-asa pala, no?
Nakakatuwa si Rachel pagka bihis ng dalaga. Yun naman maagap. Yun namang iba, napakaagap, kumerengkeng. Huwag namang ganon. I-balance natin. Kaya nang sila'y magbasa ng kanilang mga vow, katuwaan! Yes! May mga vow sila. Para sa iyo, Anthony, 21 taon kong isinara ang aking puso. Hindi inaasahan sa pagkakataon na bigla kitang nakita. At ang aking pusong patay ay biglang nabuhay. Kaya nakakatuwa. God qualifies you. Purihin natin ang Panginoon. Kaya sa lahat ng ito ay ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat sa aming mga kapatiran sa Subay, kayo nagtatagumpay. Salamat na kahit tila ngayon ay hindi kayo nasundo, kanya-kanya kayong biyahe. Darating ang panahon sa inyong paglaki. Kung paano ang bata sa kanyang pagkabata, siya'y binibihisan, sinasapatusan ng kanyang nana, ng kanyang kapatid. Subalit habang siya'y lumalaki, hindi mananatili na siya'y bihisan ng iba. Sapagkat malungkot sa isang magulang na makita ang kanyang anak na matanda na, 15 years old, 20 years old, wala pang kakayahan na magbihis, na mag-asikaso at hindi makatulong sa tahanan. Nakalulungkot iyon sa isang magulang sapagkat ang ibig sabihin, ang kanyang anak ay isang abnormal. Subalit kapag nakita niya sa kanyang 5 taon, 10 taon, nakagagawa na ng kanyang sarili at pagdating ng 15 years, 20 years, nakakatulong na sa kanyang tahanan, nakaiigib na, nakapagsasaing na, nakapag-uurong na ng pinggan, tuwang-tuwa ang kanyang anak, at kapag siya'y nag-asawa na at nakita na niyang may trabaho, na sasabi niya, "This is my son." Nagmamalaki na siya, ito yung aking anak, ipinagmamalaki. Ganon din kayo, ganon din tayo. Bilang tayo'y mananampalataya. Hindi pwede na ang taga-kinagatan ay mananatiling susunduin kayo. Na kapag hindi kayo nasundo ay magdadoubt na kayo na umattend, hindi na. Sapagkat ngayon, kayo'y pinalalaki na ng Panginoon, magkakaroon na kayo ng kusa. At pagka kayo'y patuloy na nag-mature, malilimutan nyo na ang inyong sarili. Ang iintindihin nyo na yung iba para naman sila ang inyong matulungan at sila ang inyong madala sa presensya ng Panginoon. Sapagkat, tandaan ninyo, ang mga bagay nating ginagawa sa Panginoon, ang pakinabang nito ay hindi lang dito sa lupa. Ang pakinabang ng ating pananampalataya ay walang iba hanggang sa langit, sa buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya salamat sa aming mga kapatiran sa Subay, nagmamature kayo, nakagagalak, nakatutuwa na tayong lahat ay maglilingkod sa Panginoon. To God be all the glory.